Ito sa former Caloocan City Representative Mitch Kahayon-Oy, meron din ebidensya. Itinuturo siya. Tinuturo talaga siya ng mga city engineers. Former DPWH Sec Roberto Bernardo, may ebidensya. Marami, malaki. Mario Lipana, COA Commissioner, may ebidensya. So ito yung mga nirekomenda na kakasuhan na, no? Sa ombudsman. Yan yun. Yan. So, isang pa lang yan guys ha, marami pa yan. Marami pang makakasuhan. Actually, nasa 200, no? 200 yung na-prepare nila, no, sa Quezon City, no, mga kaibigan, na kulungan itong mga makukulong, no, dahil po sa kaso dito sa ginawang anomalya sa mga flood control, no, ng DPWH. So, makukulong talaga yung mga yan, guys, no? So, another topic natin, itatopic lang natin itong tuwang-tuwa, no? Tuwang-tuwa itong mga DDS guys, no? Tuwang-tuwa ang mga DDS tungkol dito sa kanilang pinagkakalat, no, na yung Marcos administration daw ay 20 classroom lang daw ang nagawa, no? Sabi na 20 classroom lang daw ang nagawa ng Marcos admin. Okay. So, ay natin to. Ito real talk, may kasamang real talk. Ito po kasing Duterte administration. Most of their achievements are ghosts. Yung kanilang mga pinagyayabang na mga figures, ghosts, as in ghosts, mga kaibigan. Malaki sa figures, makikita mo, oy, ang dami naman. Pero kapag chinek mo, ghosts. Hindi mo makikita yung proyekto. Hindi mo makikita yung mga programa, as in ghosts. At isa na po dyan, yung mga classrooms. Alam niyo po ba mga kaibigan na yung mga classroom na ibinibida ng Duterte administration ay mga ghosts? Alam niyo ba yan? Pero hindi po alam yan ng mga DDS. Tinutuya nila ang Marcos admin kasi 20 lang daw ang napagawa ngayong 2025. Pero hindi alam ng mga DDS na mas matindi ang Duterte administration. Okay. Ito, isang year lang ito 2020. Noong 2020, mga kaibigan, alam niyo ba na ang napagawang classroom ng Duterte administration ay 10 lang. 10 only. Out of DepEd's target, 5,000 classroom ang napagawa lang ng Duterte administration noong 2020 ay 10 classroom only. Okay, pakita natin GMA News Online. Basahin natin. And then, this year, the DPWH only received the DepEd funds last June, and it took them close to about 3 or 4 months from getting the funds to bidding and constructing, no? So, only 10 out of DepEd's target, 5,000 classrooms built in 2020. Only 10 completed. There were only 10 new classrooms built in the country out of the over 5,000 target of the Department of Education, DepEd for 2020. Yan po ang sinabi ni Senator Gatchalian. Yan. So, pagdating naman sa Inquirer.net, only 10 out of 5,000 DepEd classrooms targeted for 2020 built so far. So 10 lang ang nagawa, no, ng Duterte administrations noong 2020. 10 only. Only 10
of the over 5,000 classrooms targeted to be constructed in 2020 under a school program of the Department of Education. Yan po, 10 lang ang nagawa noong 2020. Actually, mga kaibigan, halos buong taon ng Duterte administration, nag-fail sila sa kanilang target. Hindi po nila naabot ang kanilang target. May 10, merong 5, merong 20. Yan lang po ang nagawa ng Duterte administration pagdating sa classroom. Yan po yung sinasabi ko na pag tiningnan mo yung figure, ang laki-laki. Pero kapag chinek mo, goes. Wala. Walang classroom. Walang classroom. Goes. Sabi ni Vanzon Bagay po, liar. Anong liar? Ayan, no? Balita, oh. Inquirer.com, only 10 out of 5,000. Ha? Inquirer yan. Ito naman, GMA. Oh. Yan kasi ang hirap sa inyo mga DDS. Bulag kayo. Merong vlogger na nagsasabi sa inyo ng katotohanan about the administration of your tatay na iniidolo nyo, iminumulat ang mata nyo para hindi kayo manatiling bulag, pero ayaw ninyong tanggapin. Kasi bulag kayo kasi kayo'y kulto. Fix ng utak nyo. So mas gusto nyong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa maniwala sa vlogger na nasa harapan ninyo na sinasabi ang katotohanan gamit ang mga balita ng GMA, Inquirer.net, at marami pang iba. Philstar din, meron din. So, ayaw niyong maniwala. Mas pinapaniwalaan niyo ang kasinungalingan na pinipid sa inyo ng mga DDS vloggers at influencers na sinasabi sa inyo na, uy, ganito, ang daming achievements sa Digong, ganito kabongga, ang laki, ang daming achievements sa Digong, tuwang-tuwa naman kayo. Pero hindi nyo alam na ang pinipid sa inyo ay kasinungalingan dahil yung mga sinasabi sa inyo na mga figures ay mga ghosts. Ghosts. Oh. Diba? Luz Yang, bagong subscribe host. Maraming salamat, Luz Yang, sa iyong pagsasubscribe. O, diba? So, yan ang hirap sa inyo. So, hanggat hindi kayo open na tanggapin ang katotohanan, mananatili kayong bulag. At mananatili kayong bobo at tanga na nagpapasakop sa isang kulto at pinapaniwalaan ang mga kasinungalingan ng kulto na yan para sa inyong sariling naratibo. Para iangat ninyo ang isang tao na isang kriminal. Nasa dahig ngayon, umaharap sa kanyang kasong crime against humanity dahil sa kanyang mga krimen. O, diba? O. So, wala na ako magagawa sa inyo. Kasi merong mga vlogger na nagsasabi sa inyo ng katotohanan pero mas gusto niyong tanggapin ang kasinungalingan ng mga DDS dahil lang kayo ay mga kulto. Kulto kayo eh. Kulto kayo eh. Yung vice-presidente nyo, presidente ng impyerno, isinanla ang kaluluwa kay Satanas. Siya na yung presidente ng impyerno. Yung inyong vice president, isinanla na niya ang kaluluwa niya kay Satanas. Alam niyo ba yun? Biruin mo sabihin ba naman niyang i-drag daw siya sa hell? At siya daw yung pagdating daw no, sa impyerno, siya pa rin daw yung presidente. Isinanla na niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas at kayo ay kanyang isasama sa impyerno. Lahat kayo ng mga DDS na sumasamba mga Duterte, isasama niya kayo sa impyerno. Ang inyong vice-presidente, isinanla na niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas. At kasama kayo dyan, mapupunta sa impyerno. Diba? Wala kayong Diyos, mga erehes. Diba? Ganun talaga, masakit ang katotohanan, no? Masakit ang katotohanan, pero
Kung tatanggapin nyo lang ang katotohanan, yan din ang magpapalaya sa inyo. No? So mga kaibigan, good news po ito Good news. Pinirmahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbaban ng pogo sa buong bansa. Yan po mga kaibigan, no? So nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act number 12312 na nagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation operators or POGO sa bansa. Ang batas na nilagdaan noong October 23, 2025 ay nagbabasura sa naunang batas na nagtakda ng buwis sa nasabing online gaming entitles na nasangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad. Remember, in the time of Duterte, nilegalize ni Duterte ang POGO. Pinarami ni Duterte ang POGO. Na alam naman ni Duterte na ito ay magdudulot ng masama sa ating bayang Pilipinas. Pero anong ginawa ni Duterte? Wala siyang pakialam. Kasi si Duterte po, mahilig siya sa mga illegal na gawain. Yan po ang ano ni Duterte. Mahilig siya sa mga illegal na gawain. At hanggat hindi piniperwisyo ang kanyang pamilya, okay lang sa kanya kahit may droga, okay lang sa kanya kahit may illegal pogo, okay lang sa kanya kahit may mga isabong, mga kung ano man yan, basta hindi direkta, hindi naaapektuhan ang kanyang pamilya, okay lang sa kanya. Ganyan siya, kasama na leader ng bansa. Nagkamali tayo na inihalal natin ang isang Rodrigo Duterte. Nagkamali tayo. Dinala niya ang ating bansa sa kadiliman at kapahamakan. At kita mo ano nangyari? Mga kaibigan, West Philippine Sea, binenta pa. Binenta sa China. At sa panahon ni Duterte, budol din yung sinasabi ng influencer ngayon ni Duterte na sa panahon daw ni Duterte, ang dami daw trabaho. Budol nga yung mga pinapakita nila ng mga influencer ni Duterte. Budol, guys. Yung pinapakita nila ng mga achievements, na mga, ang daming mga numbers, mga malalaking numero. Ito, wala na daw gutom, keso ganyan. Ang dami, guys, pinapakita nila, puro pambubudol. Diba? Katulad na lang ang sinasabing, build. Ito pa, build daw. Ito ang pangako ni Duterte dadami daw ang mga trabaho dahil daw sa build. Anong nangyari? Sino ang nagkatrabaho sa build? Mga Pilipino ba? Hindi. Sino ang nagkatrabaho? Chinese. Inchik. Priority ang mga inchik sa build ni Duterte. Pakita ko sa inyo ang evidence. Meron tayong ebidensya palagi. Hindi pwedeng nagsasalita tayo na walang ebidensya. Palagi tayong may ebidensya, no? Pakita ko sa inyo ang ebidensya. Okay, pakita ko sa inyo Ito. Through the call, the Duterte administration wants to usher in what it called the Philippines' golden age of infrastructure through the call Build program, promising around 1 million of jobs for Filipinos yearly because of the construction boom. But some Filipinos feel Chinese workers are given priority. Sa totoo lang, nasasaktan talaga ako sa ginagawa nila ngayon. Kasi ito sa totoo lang dapat Pilipino talaga. Parang iniisip nila na hindi kaya ng Pilipino magtrabaho yung gawain ng Chinese. Sabi nga daw po nila kukuha sila ng tao na taga rito sa amin. Pero hanggang ngayon wala pang abiso. The Duterte administration... Sino nakinabang? Chinese. Kaya sa panahon ni Duterte, yung influx ng mga Chinese dito. Nagtatrabaho sila dito. So sila may trabaho, maganda yung kanilang mga buhay, may trabaho sila, malaking sweldo sa build, no? Pero walang
ang mga Pilipino hindi kinuha. Nasa na yung pangako ni Duterte na more jobs for Filipino? Budol. Kasi si Duterte nga ay pro-China. Hindi niya papaboran ang mga Pilipino. Ang papaboran ni Duterte ay ang mga Chinese. Walang pakialam si Duterte sa Pilipino. Sa totoo lang. Kaya nga sabi niya, mahirap kayo, magtiis kayo sa gutom, PI kayo. Di ba? Yan yung sinabi ni Duterte. Kasi wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Chinese ang priority ni Duterte. Kaya kahit sa kanyang build, na sinabi niya na magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino, o sinong mga kinuha? Chinese. Diba? Unlike ngayon sa panahon ng ating Pangulong BBM, Pilipino talaga. Filipino first. Pilipino muna. Kasi ang Pangulo natin ngayon ay pure na maka-Pilipino. Isang presidente na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Hindi pro-China. Diba? Yun. Kaya, mga guys, no, nakakaawa. Nakakaawa ang mga DDS. Kasi sila ay under the spell of pambubudol ng mga Duterte. At hanggang ngayon, di pa sila nakakawala sa spell na yan ng pambubudol ng mga Duterte. Bakit hindi sila nakakawala? Kasi sila po ay walang brain. Sila po ay mga bobo at hindi sila gumagamit ng utak. Yung mga tao na mga bobo, yung mga tao na mga tanga, hindi gumagamit ng utak. Hindi gumagamit ng kung ano ba yung hindi nila way kung ano ba yung tama. Yan yung mga nabubudol under the spell o pambubudol ng mga Duterte. Yan yun mga kaibigan. Kasi sila ay mga tanga at mga bobo. Diba? Yun. Wants to usher in Duterte. Palabas ko lang to sa inyo, itong pinagmamalaki ni Sarah. Ha? Yes. Ito. July 2024. July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February last third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Indonesia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. July. Ito mo. Sa pagbabasa niya, medyo napapatigil, no? Kasi naisip niya, hala, parang buong taon nasa abroad ako, hindi pala ako nagtatrabaho. Na-realize niya na siya pala yung hindi nagtatrabaho. Diba sabi niya, akala niyo ba nagtatrabaho si BBM? Yun pala mga kaibigan, siya pala yung hindi nagtatrabaho. Halos buong taon, nasa abroad. Nakakatawa, di ba? Kasi kung sino pa yung nagsasabi na hindi daw nagtatrabaho yung Pangulo, siya naman pala yung hindi nagtatrabaho. Ano ginagawa niya? Nagko-cosplay.
Nagsasayaw habang yung Pangulo natin may nakuha ng investment, may nakuha ng investor, pagkatapos nakuha na rin yung chairmanship para sa ASEAN 2026. Samantalang napaka-productive ng ating Pangulo, samantalang si Sara, wala. Nag-cosplay lang. Snow White daw siya. Vice Presidente yan. Ay, nako. Naisip ko, kawawa naman tayo. Pinapasahod natin siya ng 300,000 plus per month. Ay, hindi per month. Hindi per month. 1530. 300,000 plus. 1530 yun ah. 15, tapos 30. So, 300,000 plus, pumapatak na nasa 600,000 plus or sabihin na natin 700,000 ang isang buwan niya. Oh, biruin nyo yan guys. Sayang yung pera na pinapasahod natin sa kanya. Kumukubra lang ng pera. Kumukubra ng sweldo, wala namang trabaho, kundi mag-world tour. Tayo pa ang nagbabayad ng kanyang mga security guards. Tayo ang nagbabayad. Milyon-milyon ang binabayad natin doon. Ginisa tayo sa sarili natin mantika. Hindi na nga natin siya napapakinabangan. Wala siya kahit piso, kahit 5 duling na investment na dala. Anong dala-dala ni Sara? Ha? Pag pumupunta siya sa iba-ibang bansa, anong dala-dala niya? Siraan ang gobyerno, siraan ang Pilipinas, siraan ang turismo, ibagsak si PBBM, siraan ang Pangulo, puro negative. Wala tayong nahihita sa Vice Presidente natin. Nakakaawa tayo ng mga Pilipino. Sobrang nakakaawa tayo, mga kaibigan. Nagkaroon tayo ng pinakawalang kwenta na Vice Presidente. Alam niyo mga kaibigan, ito yung nakita kong pinakawalang kwenta ng Vice Presidente na naabutan ko. Diba? Yung mga naabutan kong dati, pagmulat ng mata ko, President Marcos ang presidente. So marami na akong naabutan, mga kaibigan, na Vice Presidente. Ito yung pinakawalang kwenta. Noli Di Castro, Vice President yun. Mas maigi pa nga si Noli Di Castro eh. Oh. Ito yung pinakawalang kwenta. Ito yung Vice Presidente na destroyer. Destroyer. Instead of building the country, she destroyed the country. Instead na i-build niya ang ating bansa, palakasin ang bansa natin, winawasak ni Sara ang ating bansa. She's truly a disgrace to the Filipino people. Talagang ikinahihiya natin siya na nagkaroon tayo ng ganito kalutang, ganito kabobo, ganito katanga na Vice Presidente. Ikinahihiya natin ito. Sa totoo lang, ikinahihiya natin. Napakabobo, napakatanga, napakalutang na Vice Presidente. Eto, nasa talagang grabe ito, mga kaibigan. Bukod dyan, magnanakaw pa. Nasa kanya na lahat ng negative, magnanakaw sa kaban ng bayan. So, nasa kanya na lahat, mga kaibigan, na lahat ng mga kalokohan. Hindi lang yun. Nag-hire ng killer. Handang tsumugi. Pagtsugihin ang lahat ng kalaban sa politika. Nasa kanya na lahat. Ay, sa bagay, kung nga pala, ibinenta na pala niya yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Kaya siya nga ang president of hell kasi ibinenta na niya yung kaluluwa niya kay Satanas. So wala na tayong aasahan na maganda sa Vice Presidente. Puro kasamaan ang makikita natin sa Vice Presidente. No? So mga kaibigan, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich.